Yes, once again mga minamahala. Tayo po'y nagpaanya na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dadaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Sa araw na ito ating pag-usapan ang patungkol sa pastora. Ating alamin kung saan ba ito nanggaling ang babae nangangaral o ang babae nangangaral. Tayo po'y magbasa ngayon sa Jeremias chapter 31 verse 22 and 23. Jeremias 31 verse 22 and 23. Hanggang kailan magparuot parito ka, o ikaw na tumatalikod na anak na babae? Tumatalikod na anak na babae. Sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng bagong bagay sa lupa. Ang babae ay siyang mananaig sa lalaki. Ganito ang sabi ng Panginoon, 23. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel. Kanilang gagamitin uli ang pananalitang ito sa lupain ng Huda at sa mga bayan niyaon, pagka aking dadalhin uli mula sa kanilang pagkabihag. Pagpalain ka ng Panginoon o tahanan ng kaganapan o bundok ng kabanalan. Paulitin ko yung pagbasa. Hanggang kailan magpaparuot parito ka, o ikaw na tumatalikod na anak na babae? Tumatalikod na anak na babae. Sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng bagong bagay sa lupa. No, bagong bagay sa lupa. Ang babae ay siyang mananaig sa lalaki. Ayun. Kaya parang pwede siya, no? No, hindi pa dito nagtatapos ang lahat, no? Kaya baka sabihin mo, no, kasi nakarinig ka na, no? Ang sabi rito, ang Panginoon ay lumikha ng bagong bagay sa lupa. Ang babae ay siyang mananaig sa lalaki. 23. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Kanilang gagamitin uli. Gagamitin uli ang pananalitang ito sa lupain ng Huda at sa mga bayan niyaon, pagka aking dadalhin uli mula sa kanilang pagkabihag. Pagbihag, ang mga babae ang silang mamumuno sa kanila, no? Na basa nyo, no? Na pakinggan nyo. Ulitin ko sa 22. Hanggang kailan magpaparuot parito ka, o ikaw na tumatalikod? Pag tumatalikod na naman sila sa Diyos, na ikaw na tumatalikod na anak ng babae, sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng bagong bagay sa lupa. Ang babae ay siyang mananaig sa lalaki. Yan, pag tumatalikod, ang babae na ang mananaig sa lalaki. 23. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Kanilang gagamitin uli. Sinabi ng Diyos na kanilang gagamitin uli ang pananalitang ito sa lupain ng Huda at sa bayan niyaon, na ang babae ay siyang mananaig sa lalaki. Yun, gagamitin uli, kanilang gagamitin uli ang pananalitang ito sa lupain ng Huda at sa mga bayan niyaon. Bakit nila gagamitin uli ang pananalitang ito na ang mga babae ay siyang mananaig sa lalaki? Bakit? Tuloy, pagka aking dadalhin uli mula sa kanilang pagkabihag. Ayun, pagbihag sila, yun, babae na ang nagpupuno sa kanila. Ayun, no? Mamaya-maya, no? Sige na, no? Ito muna, no? Kung saan ba ito nanggaling yung mga babae, no? Na nagpupuno. Bakit sila nagpupuno? Kung sila'y mga bihag, no? Yung mga taga-Israel. Kaya uulitin ko, sa tindito, sa Jeremias 31 verse 22 and 23. Hanggang kailan magpaparuot parito ka, o ikaw na tumatalikod
na anak na babae? Sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng bagong bagay sa lupa. Ang babae ay siyang mananaig sa lalaki. Yan, no? No? Lumikha siya ng bagong bagay sa lupa, na ang babae ay siyang mananaig sa lalaki. 23. Ganito ang sabi ng Panginoon na mahukbo ng Diyos ng Israel. Kanilang gagamitin uli ang pananalitang ito sa lupain ng Huda at sa mga bayan niyaon. No? Anong pananalitang gagamitin uli sa lupain ng Huda at sa mga bayan niyaon? Na ang mga babae ay siyang mananaig sa lalaki. Yon, na ang magle-leader. Bakit? Bakit ang babae ang siyang mananaig sa lalaki? Bakit? No? Ang sabi dito sa 23, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, kanilang gagamitin uli ang pananalitang ito sa lupain ng Huda at sa mga bayan niyaon. Pagka aking dadalhin uli mula sa kanilang pagkabihag. Ayun, pagbihag na naman sila. Babae na naman ang magpupuno sa kanila. Ayun, na. Kaya, sandali. May titignan na ako, no? Basta babae na naman gani ang magpupuno, bihag na naman yan sila, no? Mga bihag. Yon. Sa 1 Samuel 18:6, no? 1 Samuel. Nga pag babae galing leader, no? Kaya baka sabihin mo pag narinig mo na ang babae ay siyang mananaig sa lalaki, yun. Gagamitin uli ng mga tao yon, no? Na sa babae talaga magpuno. Kung ano, kung sila'y dadalhin sa pagkabihag, bihag sila. Kaya sa 1 Samuel 18:6, 1 Samuel 18:6. Kaya titignan natin, no, kung ang pastora ba pwede o hindi, no? Kaya mamaya pagkatapos ito yung part 2, yung part 2 nito na ibibigay din natin ang lahat ng mga verse kung bakit naniniwala din ang iba, no? Hindi naman natin itatago lahat yun eh. Ilalabas din natin yun na pwede daw na ang babae ay magpuno. So, pero hindi pwedeng mag-contradiction, no? Kaya titignan natin yung mga verse mamaya. Nasa susunod na part 2 ng tungkol sa pastura na pwede daw, no? Pwede daw. Kaya ito muna, no? Titignan muna natin ito, yung part 1. Sa 1 Samuel 18:6. Pag-aralan natin mabuti, no? 1 Samuel 18:6. At nangyari, pagdating nila nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Filisteo, na ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga bayan ng Israel na nag-aawitan at nagsasayawan upang salubungin ang haring si Saul ng mga pandirita ng kagalakan at ng panugtog ng tugtugin. Yan. At nag-awitan ang mga babae sa kanilang pagtugtog at sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Ayun, ang mga babae, no? Yung mga babae pala, no? Si David ang kanilang hari, no? At nangyari, ulitin ko sa size 6-7, no? At nangyari pagdating nila nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Filisteo, na ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga bayan ng Israel na nag-aawitan at nagsasayawan na. No, yung iba ayaw nagsasayawan, no? Kasi hindi daw aral ng Diyos, no? Ayaw nila. Sa sunod naman ng mga aral yan, no? Pero dito mabasa muna natin, makasabihin Old Testament naman yan eh. Ayun, no? Saka pa natin pag-aralan to, no? At nangyari pagdating nila nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Filisteo, na ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga bayan ng Israel na nag-aawitan at nagsasayawan upang salubungin ang haring si Saul ng mga pandirita ng kagalakan at ng panugtog ng tugtugin. 7. At nag-aawitan ang mga babae sa kanilang pagtugtog at sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa, no?
Kaya ang mga babae rito nagsasayawan at nag-aawitan, no? Ng mga pandirita, no? Ng kagalakan at ng panugtog ng tugtugin. Yun ang mga gawain ng mga babae, no? Kag sa Luke 16:15, kasi pipilitin mo talaga na pwede, no? Kaya titignan natin kung pwede. Ibigay natin na hindi at pwede daw, no? Titignan natin mabuti, ha. Kaya magmaliksi sa pakikinig, ating pagbulay-bulay, no? Luke 16:15. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. No, kundi naman karapat-dapat, no? Halimbawa, kung sino man na hindi siya karapat-dapat, no, na magdala ng salita ng Diyos ay sa paningin na, uulitin ko na lang, no? At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, no? Kahit hindi pwede, sabihin niyo pwede, no? Pwede yan. Pwede naman yan eh. Salita naman ng Diyos yan eh. Salita naman ng Diyos yun, kaya pwede talaga yun. Ano bang sinasalita namin? Hindi ba ito patungkol sa Diyos? Yun. Kaya titignan natin, no? Kung ang pastora, kung pwede talaga siya na siya ang magdala dun sa loob ng iglesia. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ayun. Kung hindi naman talaga dapat, no? Kasuklam-suklam yun sa paningin ng Diyos, no? Kaya mayroon nga dito na mabasa din natin sa Isaiah 5:20, no? Mabasahin muna natin to, no? Isaiah 5:20, na kahit hindi pwede, pwede. Parang ganoon din yan. Ito eh. Isaiah 5:20, no? Ang sabi dito, sa aba nila na nagsitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait, no? Kahit na masama, sabihin mabuti, no? Hindi mabuti yan. Bakit? Ano bang dinadala ng babaeng nangangaral, no? Bakit ano bang dala niya? 'Di ba salita din ng Diyos 'yon, na siya ang magpupuno diyan sa isang samahan, sa isang simbahan o ano? 'Di ba salita din ng Diyos 'yon? Kaya mabuti 'yon. Kaya sabi rito, sa aba nila na nagsitawag ng mabuti ay masama at ang masama ay mabuti, na inaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaring mapait ang matamis at matamis ang mapait, no? Binabaliktad-baliktad, no? Kahit na masama, sabihin mabuti. Kahit mabuti, sabihin masama, no? Kasi ang sabi raw kahit babae sila, 'di ba nabasa naman na kanina sa Jeremias 31 verse 22-23 na ang mga babae ay mananaig, pagbihag sila. 'Yon, pagbihag sila. Kaya magbasa tayo sa 1 Timothy. Sa 1 Timothy. Sa 1 Timothy chapter 2. Tingnan natin kung pwede dito, ha. Chapter 2 verse 8-14. Ibig ko ngang ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako. Sa bawat dako, no? Naiunat ang mga kamay na banal, walang galit at pakikipagtalo. Ayun. Itong ulitin ko, no? Ibig ko ngang, sabi ni Apostol Pablo, no? Ni Apostol Pablo, no? Tingnan natin. Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Ayun. Ang sabi niya, ibig ko nga ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako,
na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo, no? Walang galit at pakikipagtalo. Gayon din naman na ang mga babae magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. 11. Ang mga babae mag-aral. Iba nag-aral naman no? Ang mga babae mag-aral. Iba nag-aral kung saan saan, iba sa abroad pa nag-aral ang mga babae, no, na magpastora sila. So dito naman sinabi naman dito, no, sa 1 Timothy chapter 2 verse 11. Ang babae mag-aral na na tumahimik, na may buong pagkapasakop, no? Buo. Hindi kalahating magpasakop dahil may pastor talaga siyang lalaki at kalahati siyang manakop, no? Hindi po pwede sabi rito, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko pinahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Bakit? Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Mahina yung babae, no? Kaya ulitin ko ang pagbasa, no? Sa 8. Ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Baka makipagtalo ka pa, no? Na ang babae ay magsitahimik sa loob ng iglesia, na hindi pwede magturo, no? Hindi pinahintulot na magturo, kundi siya ay tumahimik. Hindi siya pwede kahit na sabihin na may pastor pa siya dyan, tapos sabihin niya, may pastor naman ako dyan kaya kaya ako din sa gitna, magturo din ako, pwede rin ako magturo. Tignan natin, no? Ang sabi rito, ulitin ko, ibig ko nga ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal na walang galit. Baka iba na magalit naman dyan, no? Baka magalit ka pa, no? Ang sabi rito, na walang galit at pakikipagtalo, no? Huwag ka na makikipagtalo. Pag sinabi rito sa Biblia na bawal yung babae, no, na hindi pwede, no? Sabi rito sa 9. Kaya huwag ka na makipagtalo, no? Sabi rito, ulitin ko, ibig ko nga ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak na mahinhing damit. Mahinhing damit naman ang damit ko sabi ng babae, no, na may katimtiman at tinahon. May hinahon naman ako Hindi na mahalagang hiyas ng buhok. Hindi naman ako niyan At ginto o perlas o damit na mahalaga. Kung minsan yung pastora maiksi pa yung buhok. No? Kaya tignan natin yan, no? May aral din tayo dyan tungkol sa buhok, no? 10. Kundi siyang nararapat sa babae na magpakabanal sa pamagitan ng mabuting gawa. 11. Ang babae mag-aral. Mag-aral na na tumahimik, na may buong pagkapasakop. Dapat tumahimik buo. Hindi siya pwedeng pag nagsalita na si pastor, siya naman mamaya pag tumahimik na si pastor, siya naman ang magsalita sa gitna, no? Hindi pwede sabi doon, buong pagkapasakop, no? Sabi dito sa 11, ang babae mag-aral, no? Mag-aral na tumahimik, na may buong pagkapasakop. 12. Ngunit hindi ko pinahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ulit-ulit tumahimik, no? Tumahimik. Bakit? Sa 13, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva, at si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ayun, no? Kaya hindi talaga pwede ang babae. Ang sabi rito, no, sa 11, ang babae mag-aral. No, hindi iba yung
Baka mag-aral ka pa na sa abroad, no? Saan ka pa mag-aral para magpastura? No, ang sabi dito, ang babae mag-aral na ano? Na tumahimik, na may buong pagkapasakop. Dapat buo, magtahimik siya, no? Tahimik siya. Hindi siya pwedeng. Sabi dito, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko pinahintulot na ang babae ay magturo. No, kahit sabi mo Bible pa yung tinuturo mo, no? Hindi ka pwedeng magturo. Hindi magkaroon ng pamumuno sa lalaki, no? Kung may maraming mga lalaki diyan, no? Sa loob ng iglesia, no? Kasi may mga lalaki, no? Hindi ka pwedeng magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ayun. Tumahimik. Yun lang ang dapat na mag-aral ang babae, na tumahimik na may buong pagkapasakop. Yun. Yun ang sabi doon. Kag sa 1 Corinthians chapter 14. Baka sabihin mo naman, oh, sinabi doon na mag-aral na tumahimik, hindi yung mag-aral ka pa para magpastura, no? Yun. Ang sabi ito sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33. Umpisa natin sa 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. O yun, baka sabihin mo, nanggugulo ako, no? O kaya baka sabihin mo kung anong espiritu naman yung pagbasa ko, no? Si Apostol Pablo yun, sinugo ng Diyos yun, no? Na apostol na sinugo ng Diyos. Hindi tayo naninira dito, no? Wala tayong layunin na manira o manakit ng damdamin, no? Kundi ito'y ating binabasa batay sa kasulatan, no? Na ang mga babae ay magsitahimik, na mag-aral na tumahimik, hindi pinahintulot, no? Doon sa binasa natin, no? Kaya ito na naman, basahin naman natin, no? Sa 1 Corinthians 14, verse 33 to 37, 35 to 35. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Ayun, dapat mapayapa, no? Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ayun. Kaya kung iglesia ka, no, kung totoong iglesia ka ng mga banal, dapat, no, dapat kapayapaan, hindi kaguluhan, no? Dapat hindi ka nagulo. Nung marinig mo to, kung talagang iglesia ka, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Kaya kung nasa iglesia ka ng mga banal, dapat payapa ka kahit marinig mo to, no? Dapat hindi ka naguguluhan. Oh, dapat payapa ka, no? Ulitin ko, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Baka sabihin mo, kasi para lang sa taga-Korinto, eh. Yun. Kasi mga babae sa mga taga-Korinto, ganito. Yun. Para lang sa taga-Korinto yan. O, titignan natin, ha. Babasahin natin. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. 34. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Bakit? Sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita. Yun, inulit na naman dito, no? Sa mga iglesia, no? Baka sabihin mo sa taga-Korinto lang, no? Baka sabihin mo, hindi, mga babae kasi taga-Korinto, mga ganito kasi yan, eh. Ayun, hindi gano'n, no? Sabi rito, general speaking to, no? Ang mga babae, hindi naman sinabi ito, ang mga babae siya taga-Korinto. Hindi naman gano'n, eh. Ang sabi rito, ang mga babae, ay magsitahimik saan? Sa mga iglesia. Bakit? Sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Yun. Ang kautusan pala ang may sabi nun. Hindi ako, ha? Baka sabihin nyo akong nagsalita nun, no? Binabasa ko lang rito, no? Kaya magsabay rin kayo sa pagbasa, no? Sa 1 Corinthians 14, verse 33 to 35. No? Ulitin ko. 34. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Yun, ang kautusan pala ng Diyos ang may sabi nun, no? Sa 35, at kung ibig nilang maalaman ang anong bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay
no? Mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia, no? 37. Kung iniisip ni naman na siya ay propeta, yung propetisa naman yung pastura namin eh. Propetisa yan. Oh, kaya siya pwede siya. Kaya sabi dito sa 37, kung iniisip ni naman na siya ay propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Hindi ako ang nagsalita rito, no? Pawang utos ng Panginoon na ano? Na ang mga babae, no, sa 34, nga ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. No? Sa mga iglesia, hindi naman sinabi na sa mga taga-Korinto, no? Hindi naman sinabi kasi baka sabihin mo, kasi mga babae sa taga-Korinto mga ano yan, mga mabunganga yan, no? Hindi. Ulitin ko yung pagbasa ha, sa 34. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Sapagkat sila'y walang kapahintulutang mga agsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay, mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Yun pala yun, no? Hindi pinahintulot na ang mga babae ay dapat magsitahimik sa mga iglesia, no? Hindi pwede sila magpuno, no? Dapat sila magpasakop ng buo at magsitahimik sa mga iglesia. Bakit? Sapagkat sila ay walang kapahintulutan. Hindi pinahintulot ng Diyos na mangagsasalita, kundi sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig ng malaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay ng isang babae ay magsalita sa iglesia. Yun, lalo na kung ikaw nagpupuno dyan, hindi po pwede yun, no? Ayon sa nasulat. Kaya kahit kung iniisip mo na propeta ka, no? Baka bisay mo, propetisa naman to eh. No, kung iniisip mo, sabi niya, sa 37, kung iniisip ni naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya, no? Baka halimbawa iniisip mo na pastor ka, tapos may pastora ka, o yung asawa mo pastora, no? Sabi rito, kung iniisip ni naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kung ayon ka sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Utos to ng Panginoon, no? Utos to ng Panginoon na ang mga babae ay magsitahimik, no? Ang sabi rito, sa 39, basahin natin sa 39, tingnan natin to. Kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong, ito yun pala, hanggang 37 na lang tayo, no? Ang sabi rito, kung iniisip ni naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Utos ng Panginoon, ang mga babae ay hindi pwedeng tingnan natin sa English, no? Babasahin natin sa English, no? Una na nating basahin sa English, yung sa 1 Timothy. Tingnan natin sa English, no? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 8 to 14. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair. Wag itirintas yung buhok, no? Iba pag nabasang braided hair nalaman ito na not, dapat wag mong tirintasin. Kasi Brad, mainit eh. Kasi mainit, Brad. No? Mainit, kaya mabuti ka, lalaki ka. Diyan pa lang, no? Hindi mo kayang sundin ng Panginoon. Kaya ang sabi rito,
In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair, no, wag itirintas ang buhok, or gold, or pearls, or costly array, but which becometh woman professing godliness with good works. 11. Let the woman learn. Dapat mag-aral in silence with all subjection. With all, no? Hindi kalahati, hindi one half, no? Not one half, no? With all subjection na learn in silence. Dapat magsitahimik ng buong pagkapasakop, no? Subjection. But I suffer not a woman to teach, no? But I suffer not a woman to teach. Bawal magturo. No, not to teach a woman, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed than Eve, and Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in transgression. Yun. No? Ulitin ko, in like manner also, 8 to 14, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands, without wrath and doubting. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array, but which becometh woman professing godliness with good works. 11. Let the woman learn in silence with all subjection. Ma-learn sila in silence, no? Hindi ka mag-aral ka doon sa kung saan-saan, no? Sa abroad, sa Amerika, kung saan-saan, no? Para ikaw ang magsalita sa gitna. Ikaw ang mag-leader. No, hindi pa pwede yun, no? Sabi rito, let the woman learn. No, mag-aral ka, no? Ma-learn ka, mag-aral ka. Pero hindi sa abroad para magpastura ka, kundi mag-silence ka with all subjection. 12. But I suffer not a woman to teach. No? Hindi pwede mag-teach, no? But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve, and Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. So mahina talagang babae, no? Kaya kanina binasa natin na ang babae mananaig sa lalaki kung sila'y sakop na naman, no? Kung sila'y tumatalikod na naman sa Diyos. Babae na naman ang magpupuno sa kanila. Sandali lang kasi magbabasa tayo, ha? Huwag kang magalit, ha? Peace lang, ha? No? Pero kung kahit magalit ka, wala tayong magawa. Kasi ito'y utos ng Panginoon. Ayun. Sa 1 Corinthians, kahit anong galit mong gawin, no? Kaya sabi nung kanina, na lahat ay manalangin sa bawat dako na huwag magalit. Oo, kahit magalit ka pa dyan, wala din tayong magagawa. Kasi binabasa rin naman natin, no? Kung gusto mo, magbasa ka rin dyan, no? Magbasa ka rin dyan at pagalitan mo sarili mo na ito'y utos ng Panginoon, no? Hindi ko to sinasabi rito, no? Ito'y binabasa ko lamang. Kaya ang sabi rito sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Kasi ang Diyos ang nagsalita rito, oh. For God is not the author of confusion. Ayun. Dapat hindi ta confusion, no? Hindi ta sa kaguluhan, no? For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of sense, no? Huwag tayong magulo, no? Huwag tayong magulo. 34. Let your woman keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. Yan. No? They are commanded to be under obedience.
as also set the law. Yon. Ang nagsalita rito, no? Under sa law. 35. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home. For it is a shame, no? Nakakahiya, for women to speak in the church. 37. If any man think himself to be a prophet, prophetes. Prophet naman yung ano namin, no? Sabi niya, if any man think himself to be a prophet or spiritual, spiritual naman yung tinuturo ni pastora. Ayun, kung iniisip mo na spiritual ka, no? Ambal dito, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Yun, kaya kung iniisip mo na sa Diyos ka, ito'y commandment ng Diyos. No? Commandment ito ng Diyos. Baka sabihin mo, sinasabi-sabi ko lang rito, no? Ito'y, sabi niya, if any man think himself to be a prophet or spiritual, kung espirituhanon ka, no? Let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Na ano? Na ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Hindi ipinahintulot. Ginulit-ulit. No? Mahalay na ang isang babae. Babasahin ko na lang ulit, no? Sa 33, 1 Corinthians 14:33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. No, dapat hindi ka magugulo, no? Dapat mapayapa ka kahit narinig mo to, no? Kung sino ka man. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. 34. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Bakit? Sapagkat sila'y walang kapahintulutang mga salita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Ang kautusan ang magsalita rito, ang nagsabi rito, no? Kautusan ng Diyos na ano? Na ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Bakit? Sapagkat sila'y walang kapahintulutang mga salita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, ay magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay. Bakit? Sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Lalo na kung nagpupuno ka dyan, no? Mahalay kasabi ng kautusan. 37. Kung iniisip niyo naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ito'y pawang utos ng Panginoon ito, no? Nang binasa natin na ang mga babae ay hindi pwede, no? Baka sabihin mo na naman, mabuti yan, no? Kahit na masama, no? Hindi po pwede na ang mga babae ay magturo. Kundi, bakit Brad, no? Bakit ba? Ano ba nang nangyari dyan sa, mabasahin natin sa Isaias, ito na lang, no? Mabasahin natin magbasa, no? Sa Isaias. Bakit ba kung babae ba magturo, ano ba? Ano bang nangyayari dyan kung babae ang magturo? Titignan natin kung bakit, no? Sa Isaiah chapter 3, verse 5. Umpisa natin sa 5. Tapos malundag na sa 12. At ang bayan ay mapipighati bawat isay ng iba, at bawat isay ng kanyang kapwa. Ang bata ay magpapalalo laban sa matanda, at ang hamak laban sa marangal. Yon, ang mga bata ay magpapalalo laban sa matanda. Ito nangyayari na ito, no? Nung unang noon, no, na ang mga matanda sila talaga ang sa mga bata. Pero nung dito sinabi na ang mga bata, kaya pala mayroon din pala talaga dito, no? Kaya sa panahon ngayon, no, kasi nung mga Stone Age pa, no, nung panahon pa, no, hindi pa dito, ang mga bata talagang may respeto dun sa mga matanda. Pero sa mga panahon nga nito, yung mga bata talaga hindi mo na malaman. Minsan sabi pa, nag-ano pa sa dito pero pag talikod mo, tadyakan ta. Akala mo talagang pinapakita na may ano ba tawag dito, amin, no? Hindi yon, nasa puso yung respect, no? Hindi yung ng sign. Kaya pero kahit pa paano okay na rin yun, no?
Pero sa puso talaga kung talagang makita mo. Kasi baka naman pagtalikod mo, nagaganyan-ganyan yan sa'yo, pero pagtalikod mo kaya ang sabi rito, sa Isaiah chapter 3 verse 5, at ang bayan ay mapipigati bawat isay ng iba, at bawat isay ng kanyang kapwa. Ang bata ay magpapalalo laban sa matanda. Yon. At ang hamak laban sa marangal. Sa 12, tungkol sa aking bayan, yon, bayan ng Diyos, no? Tungkol sa bayan ng Diyos. Mga bata ang mamimigati sa kanila. Yon, ang mga bata. At mga babae ang mga magpupuno sa kanila. Yun. Bakit? Kung ang babae ang magpupuno, ano? Bayan ko. Ayun, pag sinabi mong para kang nanghihinayang, no? Bayan ko. Silang nagsisipatnubay sa iyo. Yun, nagsipatnubay, nag-lead, no? Mga babae. Silang nagsipatnubay sa iyo. Mangagliligaw sa iyo. At sisira ng daan ng iyong mga landas. Ayun. Pag babae pala yung magpupuno, babasahin ko na lang, no? Baka maya sabi na lang, ulitin ko na lang. Tungkol sa aking bayan, ayun, sa bayan ng Diyos, to, no? Mga bata ang mga mamimigati sa kanila, at mga babae ang mga magpupuno sa kanila. Bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo. Yon. Mangagliligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Kung babae pa lang magpupuno, ang sabi rito, hindi ko sinabi yun, ang sinabi rito, ang ulitin ko na lang, no, tungkol sa aking bayan, mga bata ang mamimigati sa kanila, at mga babae ang mga magpupuno sa kanila, o bayan ko. Silang nagsipatnubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Pag babae ang magpupuno at nagsipatnubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo, ano pa? At sisira ng daan ng iyong mga landas. Yun ang sabi ng Panginoon. Basahin natin sa English. Sa Isaiah chapter 3 verse 5 muna. And the people shall be oppressed, everyone by another, and everyone by his neighbor. The child shall behave himself proudly against the ancient, and the base against the honorable. 12. As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. Yun. And women rule over them. Oh, my people, di which lead thee. Yun. Ang nagpupuno, no? Ang naggabay. Di which thee cause thee to err and destroy the way of thy paths. Yun. Pag babae, pag woman, mag-roll over them, oh my people, di which lead thee. The woman, no? Ang mag-lead thee, cause thee to err and destroy the way of thy paths. Ayun. Kaya pala pinagbawal inulit-ulit sa Timothy chapter 2 verse 8 to 14, pinagbawal ang babae. Ayun, no? Sa 1 Corinthians chapter 14, pinag-utos hindi pwede, no? Kaya sabi ron kanina na kung ikay iniisip mo na ikay propeta o spiritual, no, kahit sabihin mo pa na nagbabasa ka rin, na ang sinulat ko, sabi ni Apostol Pablo, ay pawang utos ng Panginoon na ano, na bawal ang babae na magturo, sila'y magpasakop, no, sila'y mag-learn, mag-aral. Saan? Sa abroad para maging pastora? Hindi. Na mag-aral, na magpasakop at tumahimik ng buong kasi dito binasa natin sa Isaiah chapter 3 verse 12 tungkol sa aking bayan, no? Kung ikay bayan din ng Panginoon, no, iniisip mo na ikay propeta o spiritual, no,
mga bata ang may magati sa kanila, at mga babae ang mga gupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsipatnubay sa iyo, mga liligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Yan, pag babae ang magpupuno, ililigaw ka ng babae, no? Yung una tang binasa kanina, no? Na pag tumalikod yung mga babae na sila na magpuno, ayun, mga sakop na sila dahil, no, pag babae na ang magpupuno. Ayun, bawal kasi yun eh. Hindi po pwede yun, no? Kaya sa ating part 2, titignan din natin, no? Wala naman tayong tinatago rito eh. Itignan din natin kung pwede daw, no? Nga, meron din kami mga verse dyan, no? Pwede. Katulad halimbawa ng babaeng Samaritana, o nag-usap sila ni Jesus. Kaya nung pagkatapos na mag-usap, pumunta siya doon. Sinabi niya sa mga tao at marami na naniwala. Ayun. Kaya tignan mo, ha. Ayan. Wait lang. Kaya hindi pa naman, no, dito pa tayo. Sa sunod, no, mga sa part 2 natin, no, babasahin din natin lahat yan, no? Lahat ng mga verses na pwede daw. Oo. Pero basa naman tayo sa 1 Corinthians. Hindi naman natin tinatago lahat ng mga rason na pwede daw, no? Na parang pwede rin siya. Pero tignan natin yan. Pag-aralan natin mabuti. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2 and 3. Kayo aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. 3. Datapot ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Yan. Kaya sabi dito sa 2, kayo aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo. Yon, dapat ingatan natin, no? Ingatan nating matibay ang mga turo ng mga apostol na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Datapot ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Ayon. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ayan. Ayan, kaya pala. Oo, kaya kasi minsan gusto mo talagang maitayo yung sariling, yung sayo din ba? Ayun, kahit na babae ka, no? Katulad dito sa Roma, no? Na gusto mo talagang magtayo ka rin ng sayo, no? Maganda sana yung intention mo. Sana, kung tayo-tayo lang, no? Logic lang. Excuse. Na sabihin mo nga, gusto ko rin magtayo ng akin na parte din kay sa Panginoon Kasi parte din sa Biblia yung mga sinasabi ko Ayun, gusto mo rin sana na ganon. Na maganda sana ang intention mo kumbaga. Pero maling pamamaraan, kasi yung utos ng Panginoon ay babae ay tumahimik ng buong pagkapasakop. Hindi yung pinahintulot. Ito babasahin natin. Babasahin natin sa Roma, no? Sa Roma chapter 10. Baka sabihin nyo na ninira ako rito, no? Hindi. Tayo nag-share dito ng salita ng Panginoon, no? Hindi naman tayo rito naghahanap ng away o ano pa man, no? Kundi tayo nagbasa lang ng nagbasa, no? Oo, pero kung talagang ganyan yung isip mo, talagang madilim yung isip mo, wala na akong magawa doon. Basta ang binabasa ko rito na ang babae ay hindi pinahintulot, no? Hindi pinahintulot na sila ay magturo, no? Dapat sila mag-learn, no? Mag-aral, no? Hindi para mag-leader, kundi para tumahimik. 'Yon. Pero sige lang, no? Kung talagang may mga beers ka rin diyan, no? Titignan na lang din sa part 2. Hindi naman natin pag-aralan naman natin mabuti yan sige lang, no? Wait ka lang, no? Lahat ng mga siguro nandito sa akin na pag-aralan natin na parang pwede siya, ilabas din natin 'yon, no? Hindi natin itatago 'yon. Kaya dito muna tayo sa Roma 10:3, no? Na nagsusumakit ka na maitayo yung sariling sa iyo din dapat, no? Kasi sabi mo magaling din ako magsalita, magaling din ako, may talino din ako, may alam din ako sa Biblia, kaya kaso babae ka, no? Kaya tingnan natin 'to.
Sa Roma 10, chapter 10, verse 2 and 3, no? Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. No? Nagmamalasakit ka rin sa Diyos na gusto mo rin makashare. No? Sana, no? Pero babae ka. Datapot hindi ayon sa pagkakilala. No? Hindi ayon sa pagkakilala. Bakit? Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanya, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. So kung babae ka, hindi ka, sabi rito, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanya, sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Hindi ka mapasakop doon sa katwiran ng Diyos. No? Ang sabi rito, at sa pagsusumakit na maitayo, no? Gusto mo rin magtayo ng sarili mo. No? Nagsumakit ka na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Bakit? Kasi hindi pinag-utos, no? Hindi inutos na pwede ang babae magturo. Sila'y tumahimik, no? Hindi pwede. Yun. Kaya ang sabi rin dito sa John 7:17, no? Sa John 7:17. Oo. Na makikilala mo yan, no? Sabi rito si John 7:17. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, yon, kung nag-iibig ka gumawa kalooban ng Panginoon, no? Ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsalita na mula sa aking sarili. Yon, malaman mo yan. Kung may kalooban ka, no, na may kalooban ka na gusto mo masunod ang kalooban ng Panginoon, no, na nasa puso mo, malaman mo ang turong ito, no, na ang pastoro ay hindi pwede, no. Ang sabi dito, kung ang sinumang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala mo ang, sabi dito, kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsalita na mula sa aking sarili. Ayun, no? Kaya i-review natin ulit, no? Kanina sa Jeremias 31 verse 22 and 23 na ito basahin natin konti. Sandali lang, no? I-review na lang natin konti. Na ang sabi roon, kaya dito nag-umpisa sa tingin ko, no? Pero titignan natin para hindi siya tingin, no? Kaya baka man sasabihin mo katulad naman kay ano na sa 31 verse 22-23. Hanggang kailan magparuot pa rito ka o ikaw na tumatalikod na anak na babae? Yon, pag tumatalikod na, no, na anak na babae. Sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng bagong bagay sa lupa. Ang babae ay siyang mananaig sa lalaki. Ito siguro ang nabasa, no? Kaya pwede siyang magpastora, no? Na ang babae ay siyang mananaig sa lalaki. Ayun. Kaya dito nagtapos. By 23 pa. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Kanilang gagamitin uli ang panalitang ito. Anong panalitang ito? Anong panalita? Na ang mga babae ay siyang mananaig sa lalaki. Yan. Yun ba gagamitin mo? No? Sabi nito, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Kanilang gagamitin uli ang panalitang ito sa lupain ng Huda at sa mga bayan niyaon. Pagka aking dadalhin uli mula sa kanilang pagkabihag. Yun, pagbihag. Yon, kaya pag babae na naman, bihag na naman. Pagpalain ka ng Panginoon. Oh, yon. Basta babae na gani ang mag-leader, bihag naman sila. Kaya yun binasa natin sa Isaiah chapter 3 verse 12 na ang babae ay siya magpupuno na magliligaw at sisira ng daan ng iyong mga landas. Yun ang mga babae, no? Kaya pasalamatan natin ng Panginoon. Tayo po'y nakatapos na naman sa aral ng Panginoon patungkol sa babae, no, na nangangaral. So wala tayong layo na manakit ng damdamin o manira ng sinuman, kundi ito'y pag-aaral ng salita ng Panginoon. Na kung gusto mo basahin mo rin, no, para maalaman mo rin, no. Tsaka sa sunod nating mga pag-aaral parte tungkol sa pastura o babae nangangaral, alamin din natin kung pwede ba, no, na may mga verse, marami ring verses na parang pwede siya,
parang, oo, pero hindi siya talaga pwede. So, marami tayong mga verses doon na parang pwede siya, no? Pero hindi talaga pwede. Kasi magko-contradiction ngayon yan, no? Kasi dito sa ngayon, itong part 1, sabi rito, hindi pinahintulot, no? No, na sila magsalita, sila tumahimik ng buong pagbabasa. Tapos mamaya naman pwede? Hindi na po pwede 'yun. Kasi magkakontra ka mamaya ang salita ng Diyos kung mamaya dito hindi pwede tapos sa sunod pwede na sa part 2. Bro. Pag-aralan natin 'yan, no? Kaya tayo magpasalamat na naman sa Panginoon na tayo ay nakatapos naman sa pakinig ng salita ng Panginoon sa araw na ito. By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, the Remnant, ang nagsasabi God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.